Malayo, pinakikilos siyang umuwi sa lalong madaling panahon. Manatili pa siya ng isang segundo, mapipiga ang anak ng ibang tao. Naglakas loob si Kian at nagsabi, mayroon akong kaarawan sa mayo ng susunod na taon, kaya gusto kitang imbitahan para dumalo. Hindi pa alam ni Troy, ngunit kung walang mahalagang bagay na dapat gawin, maaari siyang dumalo. Masayang nagpaalam si Kian, naglalaro pa ng mahjong habang umaalis. Tumingin si Troy sa kanyang pagganap at bumuntong hininga. May gusto ba sa kanya itong batang babae? Bigla, tumalo ng isang berdeng palaka na may puting mga mata sa harap ni Kian. Nagtataka siya kung saan ito tumalon, mukhang nakatutuwa. Napagtanto ni Troy ang panganib at agad na hinila si Kian pabalik. Gumawa ng ingay ang palaka, isang masilaw na flash ng ilaw. Sa isang segundo lamang, nawala ang dalawa kasama ang palaka. Kinabahan si Kinzeng nang mateleport ang kanyang anak at nakuha ni Kevin ang pera, ngunit hindi rin niya nakita si Troy. Sa sandaling ito, naglabas ang Lother na nagpapahayag, nagtakas ang travel frog mula sa Beast Pitan. Maaari nitong iteleport ang libu-libong milya ng random na may posibilidad na higit sa 80% na mapupunta sa isang mapanganib na lugar sa labas ng lungsod. Sa Twilight Forest, dumating si Troy kasama si Kian. Hinawakan niya ang travel frog na sinisisi, saan mo ba kami dinala? Sa sandaling ito, isang ugong na tunog ang umalingaw-ngaw. Isang grupo ng mga ngiti na lobo ang dahan-dahang lumapit sa kanila. Karaniwan silang makikipagtulungan sa kaaway, kaya sa pagkakataong ito tila sila ay nasa problema. Sa isang misteryosong gubat na may uhaw sa dugong wolves, ang mga kasama ay walang kapangyarihang lumaban. Maaari lamang itong pasanin ng pangunahing tauhan. Inihanda ni Troy ang isang bato sa kanyang kamay, binibigyan ng senya si Kian na pagkatapos ng 3 segundo, tumakbo sa kabaligtaran. Sa ilang sandali, wala siyang oras para alagaan siya sa kanyang pakikipaglaban, ngunit nakaupo pa rin si Kian na naging dahilan upang siya ay mag-alala. Sinimulang umatake ng mga lobo. Ngayon, maaari lamang siyang sumugal. Gamit ang bato, ibinato ni Troy ang bawat isa. Ang kakaiba, ang ngiti na lobo na ito ay hindi kasing lakas gaya ng iniisip niya. Nagsimula pa lamang makipag-usap sa kanya si Kian, nagpanggap si Troy na nagtitiwala, sinasabi na hindi siya isang tanga, ang isang grupo lamang ng mga lobo ay kasing hina ng sipon, kaya madali niya silang haharapin. Maaaring mali ka, tumatawa si Kian, sinasabi na ang layunin ng ngiti na lobo ay hindi sa kanila, ngunit ang maliliit na lobo sa kanyang mga braso. Naguluhan si Troy. Nanganak ba ang mga lobo na ito sa mga anak, hindi sa mga itlog? Dati, nagbabasa ng aksidente sa paaralan si Kian ng isang materyal sa pananaliksik tungkol sa ngiti na lobo, kaya naunawaan niya ang kanilang pag-ugali. Ang lugar na kanilang pinuntahan ay ang tahanan ng ngiti na lobo, kaya inakala nilang sila ay mga sumasalakay, kaya nag-alala sila para sa lobo. Hanggat ibinabalik niya ang kanyang mga anak, ayos na. Kung ganon, sinabi ni Troy, ngunit sa kanyang puso, iniisip pa rin niya na ang kakaibang hayop ang kaaway ng sangkatauhan. Habang wala silang kaalaman, maaari niyang malutas ito ng maayos sa loob ng 1-0 segundo. Hindi magkatulad ang lahi, hindi nagpapakasama, para sa sangkatauhan, ang kakaibang hayop na patay ang pinakamahusay na kakaibang hayop. Tingnan mo, Troy, ang mga lobong ito ay talagang kaibig-ibig. Yakapin mo rin sila, mabilis na nagpakilala si Kian sa kanila, ngunit tumanggi si Troy. Diretso niyang ipinasok ito sa kanyang dibdib, na naging dahilan upang tumili si Troy. Ang pagtingin sa malambot na cotton-like ball sa kanyang kamay, nagdudulot ng lambing sa kanya, tila medyo kaibig-ibig, ngunit hindi kasing ganda niya. Ang mga kakaibang hayop ay may sariling damdamin, mayroon pa silang pagmamahal sa pamilya. Hindi ito naiiba sa sangkatauhan, naging dahilan upang maguluhan si Troy, kailangan bang patayin sila? Isang lobo ang nagdala sa kanila ng isang kuneho na nahuli lamang. Sinabi ni Kian na ibinalik na nila sa kanila ang kanyang mga anak, kaya ipinapahayag nila ang kanilang pasasalamat. Tumango si Troy at pagkatapos ay itinaas ang katawan ng kuneho. Mayroon bang pasasalamat ang kakaibang hayop? Sa nakalipas na 300 taon, paano sila naging matatag? Sa sandaling ito, napagtanto ni Troy ang ingay, isang mga ngaso ang nagtutok ng baril sa kanila. Sumigaw si Troy, mag-ingat, sa pag-isip na natamaan siya ng bala, ngunit ang lobo lamang kanina ang lumabas para hadlangan sila, na nagdudulot sa kanya ng pagkawala ng dugo. Nagulat si Kian sa gulat. Sa kabutihang palad,
hinila siya pababa ni Troy, at pagkatapos ay isang alon ng mga bala ang tumama sa kanila. Nagpahiwatig ang mga mangangaso na hindi dapat masugatan ng lobo dahil nagkakahalaga sila ng maraming pera. Layunin lamang nila ang mga adult na lobo. Sa mga nag-alok na proteksyon, mahigpit silang umatake sa wakas. Nag-iwan lamang ng grupo ng mga batang lobo na walang mga ama o ina. Kinolekta nila ang katawan ng lobo habang binibenta ang mga anak. Kayong mga masasamang tao. Nagalit at gustong makipag-away si Keenan, ngunit pinigilan siya ni Troy. Nagalit siya at sinabi, "Hindi mo ba nakita kung anong ginagawa nila?" Nakita ni Troy, ngunit para sa kanya, ang parehong sangkatauhan at kakaibang hayop ay mga kaaway niya. Wala silang ginagawang mali. Ngunit para kay Keenan, ang grupo ng mga lobong iyon ay napakabait. Gayunpaman, para kay Troy, ang kakaibang hayop at ang sangkatauhan ang sangkatauhan. Ang pinakamahalagang bagay para sa kanila ngayon ay ang bumalik sa lungsod. Kung susundan niya ang grupo ng mga mangangaso, tiyak na makakabalik siya. 300 taon na ang nakalipas, gumagala at pinapahirapan ng kakaibang hayop ang sangkatauhan. Nagkakaisa ang sangkatauhan upang labanan sila. Para sa kanya, ang sangkatauhan ay mas mahalaga kaysa sa lahat. Nakita ng nangungunang mangangaso ang anyo ni Troy kasama si Keenan at nagplano na hanapin sila nang lumitaw ang dalawa. Sinabi ni Troy na sila ay mga estudyante mula sa Martial Arts Academy na nawala doon, ngunit para sa pinuno sa ilang, ang isa ay isang tuol ng emisyon at ang isa ay isang tuol ng paggawa ng pera, kaya hindi sila babalik. Inutusan niya ang kanyang mga tauhan na hulihin sila. Nakita ng dalawa si Troy na mukhang masarap kaysa kay Keenan. Para sa mga tao sa gubat, ang kanilang pagkatao ay nagiging hayop. Payo ko sa inyo na huwag niyo akong galitin. Bagamat itinuring ni Troy ang sangkatauhan na mas mahalaga kaysa sa lahat, sa sandaling ang sangkatauhan ang magiging kaaway, hindi siya maaawa. Kakaunti ang iyong sinasabi. Gumamit ang isang tao ng isang baril para atakehin si Troy. Madali niyang hinarangan ito gamit ang isang kamay, at pagkatapos ay binalikan niya ang kanyang suntok, na nagpalipad sa kanya ng 3 metro. Itinuring nila siya bilang isang tuol, kaya itinuring din ni Troy sila bilang libangan. Ngayon ay mas nakaka-relax siya. Ipinatatawag ang mga ito, "Halika rito, anong hinihintay niyo? Patayin itong gwapo." Inutusan ng boss ang mga ito. Isang grupo ang nagpaputok ng mga baril, at ang dalawa ay humahawak ng machete at sumugod. Ngumisi si Troy. Kahit na may 300 taon, ang mga baril at bala ay hindi kasing bilis ng kanyang bilis. Gumamit si Troy ng Thunder Sutra Blink, binago ang kanyang sarili na isang kidlat. Kung sino man ang humipo sa kanya ay nasugatan. Gulat pa rin ang paang pinakakain ng batang lalaki, biglang lumitaw si Troy sa kanyang harapan. Ang naghahanap ay ang pangkat na nangangaso ng hayop sa lungsod. Bakit niya ginawa ang isang hakbang sa mga estudyante ng Martial Arts Academy? Bastos ang bibig mo. Tanggapin mo ang isang fire fist technique. Binitiwan niya ang apoy na suntok kay Troy, ngunit hinawakan niya at pinilipit ang kanyang balikat sa 180 degrees. Lumabag ka sa Artikulo 28 ng Kabanata 15 ng Allied Treaty. Ayon sa mga regulasyon, maaari kitang barilin kaagad. Sandali lang, ang boss ko ay... Bago niya matapos ang pangungusap, sinipa siya ni Troy sa kanyang bibig. Hindi mahalaga kung sino ang nasa likod niya. Hindi niya maaring tulungan. Kapag sinaktan siya, mayroon lamang 100 upang bumaba sa impyerno, at bibigyan niya siya ng pinakamasakit na pagbaba. Bago siya umalis, matigas pa rin siyang nagsasalita, "Hindi ka patatawarin ng commander. Kung gayon sabihin mo sa kanya na hanapin ako." Handa akong tanggapin siya sa anumang oras, malamig na wika ni Troy, at pagkatapos ay ipinadala siya sa dilim. Pagkatapos makumpleto ang paglutas, lumingon si Troy para tanungin ang kalagayan ni Keenan. Inaalaalagaan niya ang mga batang lobo. Gusto ni Keenan na isama sila. Kung iwan niya sila doon, tiyak na mamamatay sila. Sumang-ayon si Troy. Gusto rin niyang pag-ariin ang ilang mga kayamanan ng koponan ng pangangaso. Tiyak na magkakaroon ng sapat na magagamit para sa kanila sa loob ng ilang araw. Hinalughog ni Troy ang boss at nahulog ang isang bag na naglalaman ng dugo. Bagamat mayaman, hindi pa nakikita ni Keenan ang dugo. Ito ay ang pagkristal mula sa enerhiya ng kidugo. Matapos mag-ipon sa isang tiyak na antas, makakatulong itong magpataas sa kidugo sa martial artist.
Hindi niya inaasahan na makakahanap siya ng magagandang bagay. Tiyak na hindi simple ang koponan na ito. Pagkatapos kunin ang mga bagay, kinuha ni Troy si Keenan. Ang amoy ng dugong isda ay tiyak na umaakit sa iba pang mga kakaibang hayop. Sa sandaling iyon, ang pinuno ay nangunguna sa isang koponan na naghahanap sa ikatlong pulutong. Sinusundan nila ang signal, ngunit walang sinuman sa paligid. Nakita niya ang kanilang mga katawan at inutusan ang kanyang mga nasasakupan na maingat na hanapin ang dugo. Sinundan ni Choi Keong ang kawayang bahay. Kailan tayo pupunta at dadakip kay Tin Van Lock? Sa susunod na buwan ay kaarawan ni Keenan at tiyak na ibibigay niya sa kanya bilang regalo. Bigla, nagulat siya nang makita ang mga kalat. Nakatawan sa damuhan. Hinanap ng koponan, ngunit may kumuha. Paumanhin, mahal na young master, ang iyong Tin Van Lock ay maaaring maghintay para sa isa pang araw. Kailangan kong unahin ang pagkuha ng mga gamit para sa amo, galit na wika ng pinuno. Sa loob ng isang inabandunang lungsod, si Keenan at Troy ay dumating sa nagtataka siya kung anong lugar ito, na malalim sa gubat at may matataas na gusali na higit pa sa isang hindi kailanman lungsod. Sinabi ni Troy na ito ang commercial center ng nakaraan. Ito ay dating napaka-busy, maraming mga tao ang bumibisita araw-araw. Bukod dito, walang kakaibang hayop noon. Nakita ni Keenan na malapit ang lugar na ito sa gitna ng gubat. Kung gusto nilang umalis, kailangan nilang bumalik sa kabaligtaran. Nakita ni Troy na hindi nila alam ang tungkol sa gubat na ito at paglalakad ng walang kabuluhan, magiging mapanganib sila. Sa halip, gusto niyang hanapin ang mapa ng nakaraan at gumawa ng plano. Bukod dito, gusto niyang iwasan ang mga tauhan ng koponan ng pangangaso na napatay niya kanina. Nakita ni Keenan na maayos din ito, naghahanap ng isang angkop na lugar para sa 7 bata na lobo bago magplano. Biglang nagkaroon ng dagundong ng kakaibang hayop. Lubhang natakot si Keenan. Ano ang gagawin ngayon? Pumunta tayo doon para tumingin, wika ni Troy. Malamang na kailangan nilang gumugol ng gabi doon, kaya pinakamahusay na maunawaan ang sitwasyon sa paligid. Sa isang inabandunang lungsod, isang kakaibang hayop sa antas ng sundalo, ang lupa, ay nakikipaglaban kay Lana. Nang nakaupo ng tahimik ang dalawa na nagmamasid mula sa malayo. Bagamat walang kapangyarihan, gusto pa rin ni Keenan na iligtas ang mga tao. Sumang-ayon si Troy. 2 paa, 2 kamay. Magpatuloy ka. Pupunta ako dito para pasiglahin, wika niya. Sa tingin ko hindi ko siya maililigtas ng mag-isa, nag-atubili si Keenan. Alam niyang mabuti iyon. Ito ay isang disyerto, hindi ang lungsod. Ang pagiging mabait ay hindi makakatulong sa kanila. Bukod dito, nakita ni Troy na hindi kailangan ng babae na yon ang kanilang tulong. Sumugod sila na tulad ng isang araw kasama ang isang magaspang na sibat sa kanyang kamay. Elusively iniiwasan ang nanginginig na buntot ng lupa, tumatalon sa bulag na lugar nito, at nagpapaputok ng 3 araw sa kahinaan na siya ay sa ulo. Ginagamit nila na ang kutsilyo na naglalayon sa noo. Sa wakas, tapos na. Sa ganitong laki, tinitiyak ko na sasapat ito para sa mga darating na araw, wika niya sa kanyang sarili. Nagulat si Keenan sa lakas ni Lana, habang nakita ni Troy na kakailanganin niyang sumailalim sa napakaraming buhay at kamatayan para magkaroon ng ganoong kapaki-pakinabang na katawan. Maaari kaya siya? Bigla, isang araw ang tumama sa kanila. Natuklasan na ni Lana na may nasa labas. Lumabas ka, kumunot ang noo ni Troy. Napakatalas ng kanyang katawan, karaniwan ang kanyang katawan. Sinubukang usap ni Keenan kay Lana. Mas madali para sa mga batang babae na mag-usap. Sa panahong iyon, hiniling niya sa kanyang tulungan ang 3 batang lobo. Simula ngayon, lagi niyang pinoprotektahan. Ito na ang oras para ipakita ni Keenan sa sarili. Sa isang ngiti at isang magiliw na ngiti, madali na nagpapahayag ng mga impresyon sa mga batang babae, huwag kang kabahan, kapatid. Kami ay mula sa hindi kailanman lungsod. Itinaas ni Keenan ang kanyang kamay ng may pagkakaibigan. Hindi ba kayo mga tao ng hindi kailanman lungsod? Mapanganib, agad na itinaas ni Lana ang araw papunta kay Keenan. Naguluhan siya, pareho kaming tao, bakit kakaaway? Nakita ni Troy na walang pag-asa si Keenan at kailangan niyang lumitaw. Malamang na ang babae na yon ay mula sa tribu ng emigrant. 300 taon na ang nakalipas nang magsimulang lusubin ng kakaibang hayop, hindi tumigil ang sangkatauhan.
Para mapanatili at mapanatili ang lakas, itinayo nila ang alliance ng 100 kuta para sa buong sangkatauhan para lumipat. Sa ilang mga kadahilanan, natitira pa ring tao na nagtatrabaho para sa kanilang sarili. Naniniwala silang iniwan sila at itinuturing ang mga tao sa alyansa bilang mga kaaway. Sila ang mga tribong emigrante na tumutulong sa isa't isa na sinusubukan na magtaguyod sa ilalim ng siksikan ng kakaibang hayop. Natutunan lamang ito ni Keenan ngayon. Ngunit ngayon ba ay hindi banta ang kakaibang hayop? Hindi ba tinutulungan sila ng Alliance? Dahil mayroon lamang 100 katawan ng Alliance na walang espasyo para sa mga bagong tao. Bukod dito, ang tribo ng emigrante ay nasanay na sa buhay sa disyerto, nagpakumbaba si Keenan. Oh, nakakaawa, wika ni Keenan, at isang araw ang naglalayon sa ilalim ng paa ni Lana na pinapalaya sila. Umalis kayo dito kagad. May nang dumi na ito, nakita ni Troy na nakatira siya malapit dito, tiyak na alam niya ang daan, kaya gusto niyang maging pamilyar. Sinubukan niyang ipaliwanag na hindi siya interesado sa lupa. Bukod dito, nakalalason ang kanyang dugo at naapektuhan na ang kanyang mukha. Huwag akong paniwalaan, sinabi ng inay na hindi ka. Maaaring maniwala sa mga lalaki, lalo na sa mga lalaking nagmula sa Alliance. Agad na sinalakay ni Lana si Troy na gumagaya na parang isang hangin na gumagawa ng mga galaw. Tumakas mula sa lahat ng araw ni Lana. Sa ganitong pagtatantya, hindi niya kayang ibagsak ang isang solong buhok. Napakasaya mo ng maaga, ngumisi si Lana. Ginamit niya ang woodvine wrap mula sa ilalim kung saan nakalagay ang mga araw na lumitaw ang puno ng ubas na dumudulas sa kanyang mga paa. Naging mainat si Troy. Doon ka na, sinabi ni Keenan sa isang gilid. Inihahanda ni Lana ang kutsilyo para ilunsad ang kanyang atake, ngunit hindi tumugon si Troy. Bilang lamang niya hanggang 3 at gumulong siya sa lupa na dumudura. Ang aking tao ay sinabi na ako ay nalason, huwag ka namang maniwala. Wala nang magagawa si Troy. Gayunpaman, walang dapat alalahanin mula sa lupa. Matutulungan niya siyang mag-detox. Sa edad na ito, maaari niyang kontrolin ang elemento ng kahoy. Ang kanyang talento ay hindi masama. Nag-detox. Ngunit saan tayo makakahanap ng panlunas sa disyerto na ito, wika ni Keenan. Ang lahat ay may simula at katapusan. Bagamat ang dugo ng lupa ay nakakalason, sa loob ng katawan nito, mayroon din itong kaukulang detoxification na organ. Humanga si Keenan sa mga salita na hindi pa niya nababasa, ngunit alam na niya. Hindi nagmamalaki si Troy. Ito lamang ang mga maliit na karanasan na kanyang naipon. Pagkatapos madisek ang kanyang katawan, nakuha ni Troy ang detoxification gland sa loob ng kanyang katawan. Susunod, kailangan nila ng ilang acai violet na bulaklak at foxtail grass upang mag-neutralize sa medical. Pagkatapos magkaroon ng mga materyales, sinabi ni Keenan na hindi niya maaaring ibigay ang mga bagay na ito ng direkta kay Lana. Alam niya kung paano magpino ng isang gamot, kaya alam niya kung paano. Hindi tumugon si Troy at nakatuon lamang sa paggawa ng reaksyon. Ang formula ng molecular na chain reaction ay naging sanhi na magulat si Keenan. Pagkatapos magawa ang isang kulay ube na halo, lumingon siya at nagtanong kay Keenan, ano ang sinabi mo? Hindi ko marinig. Wala, nakita ni Keenan ang kanyang sarili na napakaliit sa harap ng kanyang talento. Dahil masyadong perpekto ang kanyang talento, gusto niyang malaman kung saan niya ito natutunan. Nagpanggap si Troy na walang alam at sinabi, sa bahay, mayroon akong ilang mga aklat tungkol sa pagpino ng mga gamot, kaya natutunan ko iyon doon. Napakahirap tanggapin ng dahilan na ito, ngunit walang magagawa si Keenan. Ipinasok ni Troy ang gamot sa bibig ni Lana. Pagkaraan ng ilang sandali, unti-unti siyang dumilat. Lumitaw ang mukha ng dalawa na nagdulot sa kanya na magulat, sino kayo? Bago niya matapos ang salita, nawala siya ulit, na naging dahilan upang hindi maintindihan ni Keenan. Nagpanggap si Troy at sinabi, kung ganoon kung wala na siyang malay, hindi niya maiuwi ang lupa. Lupa ko, huwag ninyong tangkaing kunin, bumangon si Lana at kinagat ang kanyang braso, ayaw siyang bitawan. Sinubukan ni Troy na iligtas siya ngunit hindi niya kaya. Ako ang nagbigay lunas sa'yo, agad na bumaba si Lana. Ngayon naramdaman niya na ang kanyang katawan ay malakas, agad niyang binago ang kanyang ugali sa kanya, kayo po ay isang kagalang-galang na parmasyutiko, hindi po ba? Bagamat hindi niya gusto na hinahawakan siya ng mga babae, ang katotohanan ay isa siyang pharmaceutical na may karanasan.
Sinamantala ni Kinan ang pagkakataong tanungin siya kung paano makalabas. Sa Lana, walang problema sa katutubo na nakatira malapit, ngunit gusto niya na pumunta si Troy sa kanyang tribo dahil ang kanyang ina ay may malalang sakit pa. Hindi maintindihan ni Troy kung bakit kailangan niyang pumunta sa wala. Naghahanda na si Lana na magpaliwanag ng may malaking pagsabog. Pinalibutan sila ng grupo ni Kumedar at hiningi na ibigay niya ang dugo. Pagkatapos magkaroon ng isang komportableng kamatayan. Kunot no si Troy, namatay na siya kaya alam niya na hindi ito komportable. Sinipa ni Troy ang katawan ng lupa patungo sa kanila, agad na nagpaputok ang mga sundalo para gumanti. Sa sandaling ito, sinamantala ni Troy ang posisyon sa itaas para gamitin ang palaso. Dahil pinalibutan sila, malamang na nasakop sina Kinan at Lana, kaya hahayaan niyang mabuhay ang isa sa kanila. 3 araw ang nakatalo sa 3 tao, ang ika-4 na nagpapaputok ay pinatay rin ni Troy. Ngayon na ang huling, hindi niya pinatay ngunit sinipa lamang sa pagitan ng mga binti. Napaka-epektibo ng trick na ito. Nang nahulog ang katawan, nilutas rin ito ni Troy. Gamit si Kumedar bilang isang sangla, pakawalan ng aking amo, sigaw ng isa sa kanilang panig. Hindi rin nagpatalo si Troy, kung gusto niya na mabuhay siya, kailangan din nilang hayaan na mabuhay ang kanyang mga tao. Nakakatawa, hawak ko ang isa at hawak ninyo ang dalawa, ngumisi ang pinuno. Hiniling ni Kinan sa kanya na huwag mag-alala para sa kanila, ngunit gusto ni Lana na patayin niya silang lahat. Nakakairita, pinayuhan siya ni Kumedar na sumuko ng matiwasay. Sinipa ni Troy ang kanyang mga binti na naging sanhi upang bumagsak siya. Ngayon ay mayroon siyang 2 pagpipilian. Ang isa ay upang pakawalan ang mga tao at ang isa ay upang sumali sa kapisanan. Sinungaling! Paano mo ako sinasaktan? Ang kanyang matalim na utos na sinaktan ang mga binti ni Kinan at Lana. Dinikit ni Troy ang sundalo sa kanyang leg, nagbabanta kung may pasa sa mga paa ng dalawa, maghanda na siyang umuwi at kunin ang kanyang katawan. Ang mga sundalo ay nag-aatubili na gumawa ng isang bagay. Niloloko ka na, hindi siya maglakas loob na gumawa ng isang pusta tungkol sa buhay ng 2 maliit na yon, sigaw ni Kumedar. Gayunpaman subukan, hindi nagbiro si Troy. Kung natalo siya, mamamatay sila ngunit ligtas siyang makakatakas. Kung natalo siya, magtatapos ang kanyang buhay dito. Anuman kaya niyang mabuhay. Kung gusto niyang maglaro, makikipaglaro siya. Ngunit gustong magluto si Kumedar nang umalis sila. Titiyakin na lalo niya siyang papatayin, maniniwala ka ba na pupuntahan mo si tatay ngayon? Pagkatapos magbanta, wala na siyang pagpipilian kundi ang utusan na magbaba ng baril ang lahat. Inilalagay ko na ang baril, hindi ko gustong mamatay. Bigla, gumalaw ang lupa. Lumitaw ang isang malaking lupa. Siya ay isang siyam na bituin na panlabas na nilalang, si lupa ng apoy. Ginamit nito ang isang simpleng paggulong sa kanyang buntot, na nagdulot sa kay Kinan na lumipad ng malaya sa hangin. Kailangan ni Troy na tumalon para iligtas ang babae. Dumaan ang dalawa sa harap ng lupa, na parang isang Diyos. Bagamat matagumpay silang dumapo, malapit nang mahulog ang isang malaking bato. Sa sandaling ito, sumugod si Lana na parang isang liwanag. Sinasira ang bato sa libu-libong piraso. Binitawan ni Troy si Kinan at sinalo siya. Ang pagkatao na isang lalaki na sumasalo sa lahat ng babae. Tumalon si Lana, ayos lang ako, ituring mo na lamang iyon bilang pagbabayad para sa pagliligtas sa akin kanina. Sa isa pang tagpo, kinakanyon ng mga sundalo ang lupa. Ngunit ang siyam na bituin na hayop ay hindi tinatablan sa mga sandata ng tao. Kung mas pagtatangkaan nilang magpaputok, mas lalo siyang magagalit. Tulad ng inaasahan, ang lupa ay naglabas ng malaking espasyo ng apoy. Niyakap ni Troy ang 2 babae at tumalon palabas ng insidente. Ito ay hindi isang bagay na mahaharap nila. Tanging ang kanilang pagpapanatili ng kanilang buhay. Ngunit mayroong isang bagay na mali. Sinasundan sila ng lupa. Dahil ginamit niya ang detoxification blend mula sa lupa para mag-detox para kay Lana, ang pinakamalakas na aura ay nasa katawan. Mayroon lamang isang posibilidad, ang hayop na ito ay ang kanyang anak. Sumigaw si Kinan, masyadong mapanganib sa harap, naroon ang bangin. Mabilis na tumigil si Troy. Sa estado na ito, mayroon lamang isang paraan. Mas gusto niya na may namatay kaysa sa lahat na namatay. Nagulat si Lana, anong ibig mong sabihin? Kung gusto mong mamatay, mamatay kang magkasama, sinuntok ni Troy ang kanyang tiyan.
Nakagalit si Lana, gagamitin mo ba ako bilang isang sakripisyo? Sa katunayan, hindi mapagkakatiwalaan ang mga lalaki mula sa Alliance. Ano ang ginagawa mo? Gusto mo bang isakripisyo si Lana? Nagulat na sigaw ni Kinan. Tumawa si Troy. Napakayaman ng imahinasyon ng mga babaeng ito. Ang dugo mula sa lupa ay malakas, ngayon kapag pinahiran niya ang dugo sa kanyang mukha, magiging ang kanyang layunin. Agad na pinaghiwalay ni Troy si Kinan, alagaan si Kinan, tiyaking nabubuhay siya. Pagkatapos sabihin na, tumalon siya sa bangin, at sinundan din ng hayop. Hindi alam ni Lana, bagong bayad lang niya ang kanyang utang. Ngayon kailangan niyang magbayad. Si Troy ay bumabagsak mula sa taas, kung hindi siya mamamatay ay mahihirapan siyang maging isang tao. Maaari lamang siyang isipin ang isang paraan, ginagamit ang kanyang kasanayan ng patayin ang dugo mula sa kanyang nakaraang buhay upang iligtas ang kanyang sarili. Hindi pa nagagawa ni Troy na gawin ang kanyang katawan at umaasa na makayanan niya ito. Hindi pa rin ako dapat gumawa ng aksyon para iligtas ang kagandahan. Ginamit ni Troy ang kasanayan ng walang pagpigil, gumawa ng isang gamot na pang-aerial. Ngunit ang epekto ay nasa kalagitnaan lamang. Napasigaw siya na umaasa sa sakit. Ang isang pares ng ginintuang mga pakpak ang lumitaw. Manghang-mangha si Troy, sa wakas ay nagtagumpay siya, ngunit hindi dahil sa kanya, ngunit ang sistem ang nagsimula ng tumulong sa kanya sa kaso ng panganib. Pagkatapos ibawas ang kalahati ng kanyang kalusugan. Bagamat naligtas, ibabawas nito ang kalahati ng kanyang dugo sa isang aksidente. Gayunpaman, kailangan niyang harapin ang pangunahing nilalang, ang matabang lupa. Ang lugar na ito ay dapat na isang amusement park. Ngayon, ang lupa ay hindi isang bagay na maaari niyang mahawakan, kaya pinakamahusay na magtago sa kabubatan. Lumitaw ang sistemang isang natatanging misyon para sa kanya, talunin ang lupa at magkakaroon ng 300 punto. Ito ang unang pagkakataon na ang system ay iminungkahi ang isang misyon. Kahit na mayroong 300 puntos, ang pagkakataong ito ay masyadong mapanganib kaya tumitigil siya doon. Malalaman niya ang kaibahan sa ibang pagkakataon, kailangan muna niyang mabuhay. Muling ipinaalala ng system sa kanya na kung hindi niya tatanggapin ang misyon sa loob ng 3 minuto, ibabawas nito ang lahat ng kanyang dugo. Nagmura si Troy ang malapit na wala sa dugo. Sa simula, magiging mas matipid siya sa mga tao at hindi nagbibigay sa kanya ng pagpipilian ang system. Pagkatapos ay ipasara ang pindutan ng pagtanggi. Ngayon kung gusto niyang magtagumpay, kailangan lamang niyang agawin ang sentrong lupa at pagkatapos ay bigyan ito ng matinding atake sa kahinaan nito. Kung hindi, wala siyang pagpipilian kundi ang manatili hanggang sa kawalang hanggan dahil walang pakinabang sa depensa o atake. Tumakbo si Troy sa lawa na gumamit ng aerial hindi tumatama para dumausdos sa ibabaw ng lawa na umakit sa lupa sa loob nito na pinapainit ang loob. Gumawa ng pagguhit ang lupa sa tubig at pagkatapos ay umakyat. Napakatigas na maaari lamang siyang gumawa ng malubhang kalagayan. May hawak si Troy na matalim na bakal na galamay. Mayroon lamang isang pagkakataon. Sinikap ni Troy ang kanyang katawan na maging tulad ng isang tao. Sinimulan din ng lupa na huminga ng malalim. Ngunit pagkatapos nito ay sinaksak niya sa ulo ang lupa, at dahil sa hindi komportable, ginamit ng hayop ang karahasan nito upang lumikha ng hindi pagkakatimbang. Hindi naging malakas ang kanyang katawan, kaya patuloy na kinakain niya ang mga pagsubok niya. Naramdaman niya na napakalapit na niya mamatay. Natapos niya ang pakay, ibinigay sa kanya ang pagbabayad 300 puntos, bigla na lang sumakit ang puso niya dahil nalampasan niya ang itaas na bahagi ng dugo, nawala sa kanya yung